Buhay na Diyos. At saka pabol po, binabati rin po namin ang anak nating minamahal po konsing na si Joy na happy birthday po sa araw na ito sa kanyang kaarawan. Happy birthday po, kapatid na Joy. Nakahanda na po ba ang lahat? Pagsalusaluhan na naman natin yung pagkain ng ating kaluluwa. Amen po ba? Mayroon po akong itatanong magpakatutulan tayo, magpakatapat sa ating Panginoon. Sino po ba ang taong hindi nanguhusga sa kanyang kapwa? Taas pa yung kamay. Kasi po yung bibigay po sa akin na tema ng pagsalusaluhan natin yung ang paghuhusga po. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Kasi po ako sa dati kong buhay, hanggang sa ngayon, ako yung nagpapakatotoo lang sa inyo. Kahit lingkod na po ako bilang isang alagad, nandun pa rin po yung hindi ka makapaghusga ng kapwa mo Manaka-naka po dumarating po sa damdamin po ng tao yan. Amen po ba? Kaya lang po, pag nakilala na po pala natin ng Panginoon, dapat ialay na lang natin sa Kanyang lahat at panalangin na lang po natin na kasi yung mata po, isang makasalanan talaga po yung mata Pag nakita ng mata, bigas ng bibig. Amen po ba? At saka bago bibigay po ako ng isang kapatid natin na magpapalawak po ng tema na ating pagsasaluhan ay ang ating kapatid na si Mami Beth Chico. Salamat aming dakilang Ama sa araw na handog mo. Muli po ay nandirito kaming mga anak mo sa loob ng dambanang banal na pinagsumikapan mong akayin upang maramdaman nila na ikaw nga ay Diyos na buhay na dapat naming asahan sa aming buhay. Nandito po sila, aming dakilang Ama. Batid po namin na kayo ay kapiling namin sa sandaling ito. Nandito po kami, Ama. Masdan niyo po kaming isa-isa. Kaming pong inakay mo. Hindi man po kami ganap na magsalita. Batid niyo po na may kani-kanya kaming dinadala sa aming puso. Ang iba sa amin ay may karamdaman na pakiramdam po parang wala nang kagalingan. Pakiramdam po ay wala nang kaparaanan para gumaling. Subalit nagtitiwala po kami, Ama, na walang imposible sa iyo. Kaya't kami po ay naninikluhod sa sandaling ito. Nakikiusap po kami sa iyo na sana po ano man po yung parte ng katawan namin, parte ng katawan nila na may karamdaman, nakikiusap po kami sa iyo, Ama, naway ipatong ninyo ang inyong kamay. Hindi man namin kayo nakikita, subalit kami nagtitiwala
na maaabot ng iyong mapagpalang kamay ang anumang parte ng aming katawan, ng kanilang katawan na mayroong karamdaman. Subalit higit sa lahat, Ama, damhin niyo po at haplusin ang puso ng bawat isa upang ito po'y ganap na malinisan at higit kaming maging karapat-dapat sa iyo, Ama. Nawa po, mamaya, pagkatapos po naming makapakinig ng iyong banal na aral, gumaling ang aming karamdaman at umuwi kaming puspos ng kagalakan ang aming puso at ang aming kaisipan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pasensya na po, wag po ninyo akong husgahan. Bakit ganun si kapatid na Bet? Pinagbabahagi, bakit nagdulog? Panghusga po yan. Wala po kayong kaalaman sa nilalagay sa aking kaisipan ng banal na Espiritu na gusto pong idulog kayo. Bagamat alam na ng Panginoon ang mga dahilan kung bakit kayo nandirito, subalit mas higit pong magiging kalugod-lugod sa Kanya na mabanggit natin kung ano ba ang dahilan, bakit tayo nandirito. May mga may karamdaman, amen, na talagang nakikita po sa inyong mukha kung ano ang nararamdaman ng inyong katawan lupa. Subalit wag po nating intrisin ng higit ang kagalingan ng ating katawan lupa, kundi nawa ay paghingin natin sa Panginoon ang kagalingan ng ating kaluluwa. Sapagkat pag ang ating kaluluwa ay malakas, lagi ko po yung naririnig sa ating mahal na Apo Kunching na ang kalakasan ng kaluluwa ay iba yung kalakasan ng katawan lupa ang ibibigay. Amen? Palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Ang tema pong ibinigay ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating kapatid na Alan na facilitator sa araw na ito ay panghuhusga. Ito po ay isa sa mga basura ng ating puso na dapat po nating itapon na ang panghuhusga, sapagkat ang panghusga ay hindi sa atin. Hindi po natin karapatan ang manghusga. Ang tanging may karapatan lamang na husgahan tayo ay ang ating Panginoon, sapagkat siya lamang ang nakalilirip ng ating puso at damdamin. Huhusgahan ninyo ang inyong kapwa ayon sa inyong narinig, ayon sa inyong nakita. Subalit iyong ba ay naaayon sa kalooban ng Ama? Kung hindi, ang panghusga natin ay hindi tama, sapagkat hindi nakaangkla sa kalooban at sa kaalaman ng ating Ama. Kaya kung kayo po ay mapanghusga, alisin nyo na po yung ugali na yan, sapagkat iyan ay hindi kalugod-lugod sa Ama. Ang sabi nga po ng isang aklat na aking nabasa, kung papaano ka nang huhusga, ganun ka din huhusgahan ng kapwa mo. Pero wag tayong matakot sa panghusga ng kapwa. Ang katakutan natin ay ang panghusga ng Panginoon, sapagkat ang panghusga ng Panginoon na gagawin sa atin, final. Final po iyon. Hindi katulad ng ating kapwa, malaki ang posibilidad na mali yung panghusgang ginagawa natin. Kaya nga po ito po yung isang aral na paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, isang paboritong aral na napakinggan ko sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ano po ang sabi ng mensahe? Huwag na huwag ninyong pag-uusapan ang taong hindi ninyo kaharap. Pero tayo po bilang tao, enjoy na enjoy po nating pinag-uusapan yung taong hindi natin kaharap. Aminin po natin yan. Kung kayo po ay 2 o 3 natitipon at meron kayong taong pinag-uusapan na hindi ninyo kaharap, ano po yung pinag-uusapan nyo tungkol dun sa tao? Sige nga po. Ano po yung pinag-uusapan nyo tungkol dun sa tao? Halimbawa, kayong 2, hello? Nag-uusap kayong 2. Pinag-uusapan ninyo yung taong hindi ninyo kaharap. Mas
ano ba yung pinag-uusapan nyo sa kanya? Yung bang kabutihan ng tao? Kasiraan. Hindi po ba? Bihirang-bihira po yung dalawang taong nag-uusap na pinag-uusapan ako. Ang pinag-uusapan tungkol sa akin ay yung magaganda nilang nakikita sa akin. Pag pinag-usapan niyo yung tao na hindi nyo kaharap, napakalamang na ang pinag-uusapan ninyo tungkol sa kanya ay ang lahat ng kanyang kapintasan, ang lahat ng kanyang kasiraan. Ngayon po, sa ganong kaparaanan kayo ay nanghuhusga. Meron ba kayong pruweba tungkol doon sa inihuhusga ninyo sa kapwa ninyo? Ito po very recently lang nangyari. Sabi po nung kasama ko, nawawala yung kaldero ng ulam. Sabing ganun sa akin. Nakita ko na dala-dala ni Blank. Siguro yung natirang ulam, inyuwi sa kanila. Nang husga na po siya. Kinabukasan, sabi po ni Blank, nakita mo ba yung kaldero? Nanduroon sa loob ng ref kasi yung ulam baka mapanis. Tingnan nyo nga, nakapanghusga na siya, nagkasala na siya doon sa ginawa niyang panghusga sa kapwa niya na wala naman palang basihan, walang katotohanan. Ganyan po tayo, tao. Napakabilis po nating manghusga, pero wala namang katotohanan. Sapagkat ang naging batayan ng ating panghusga ay yung narinig lamang natin sa ating kapwa. Kaya iyan po ay isang kasalanan. Yung pong narinig natin sa ating kapwa, wala pong basihan. At kung walang basihan, ito ay isang chismis. Pag walang basihan, ito ay isang chismis. Aminin po natin na pag tayo nanghuhusga ng ating kapwa, ang ginagawa nating batayan ay yung sinabi ni Maria, sinabi ni Petra, sinabi ni Caridad. Pero tayo mismong nanghuhusga, wala tayong tinatawag na solid evidence doon sa inihuhusga natin sa ating kapwa. Kaya iyan po ay isang malaking kasalanan sa ating Panginoon na dapat nating alisin sa ating sarili. Ito pong panghusga, pangkaraniwan po ito Mismong sa tahanan ninyo, meron kayong isang kasamahan na mapanghusga. Sa inyong compound, sa inyong kapaligiran, meron din kayong mga kapitbahay na napakagaling manghusga. Sana naman nang galing si Lucy. Naku, akala mo banal. Pero ang bibig is bla 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 bla. Wala silang kabatiran na ito palang si Lucy na kanilang hinuhusgahan ay nagpupursige naman na mabago yung katangian niya na inihuhusga sa kanya ng kapwa niya. Anong malay nyo, baka on the process na siya sa pagbabago ng kanyang sarili, bakit natin hinuhusgahan? Kaya mga kapatid, tanggalin na po natin. Kahit po sa mga organisasyon na sinasaniban natin, sinasamahan natin, naku, dami pong husgado dyan. Napakadaming husgado. Sabi nga po, nung isa kong nabasa rin sa isang aklat, na si Petra ay hinuhusgahan. Sabi ni Petra, buti pa sa husgado. Meron akong abogado para ipagtanggol ang sarili ko. Pero sa usapan ng tao, nahahatulan ako na wala man lang nagtatanggol sa sarili ko. Totoo po ba yon? Kaya mga kapatid, hindi ko na po pakakahabaan. Magkaroon po tayo ng examination sa ating sarili. Nung hindi pa ako nakakarating dito, isa ako sa mga husgador. Isa po ako sa mapanghusga. Pero salamat sa Ama. Nakarinig ako ng mga aral niya. Ngayon po, kaya po ako napagkakamalan po akong suplada. Nabago daw po ako nang ako po'y makarating dito sa lugar na ito. Bakit po nila sinasabing ako'y naging suplada? Kasi po, dati, pag nadaanan ko yung mga kapitbahay ko na nagkukwentuhan, nakiki-stop over po ako sa kanila. Nag-i-stop over ako. At kung ano yung pinag-uusapan nila, kung sino pinag-uusapan, kung magkaminsan,
nagse-second demotion ako sa pinag-uusapan nila. Umaayon ako sa tao nilang sinisiraan. Subalit nang makarating ako dito, salamat sa Ama, binago ako ng aral ng ating banal na Espiritu. Kaya po ngayon, sabi nila, suplada ako. Bakit? Makita ko man silang nagkukwentuhan, dire-diretso na po ang aking pagdaan. Hindi na po ako nag-i-stop over sapagkat alam ko, pag nag-stop over ako, sigurado, makakabilang ako sa kanila, ako ay magkakaroon din ng pagkakasala. Kaya may paraan naman pala, mga kapatid, ano po ang ibig kong sabihin? Pagka yung pinag-uusapan ng inyong kapwa ay alam ninyong magdudulot sa inyo ng pagkakasala, umexit na po kayo. Exit na po, kaysa po tayo ay mahawa pa sa ginagawa nila sa kanilang kapwa. Kaya hindi na po baling mahusgahan ako na naging suplada ako. Basta batid po ni God, yun dahilan kung bakit umiiwas na ako sa kanila. Ayoko na pong magkasala. Ganun pa man, kung ang pinag-uusapan naman ay maganda, bakit po hindi tayo po pwedeng makisama? Hindi po ba? Lalo na po pagka ang pinag-uusapan naku, sabi ni Father, yung homily noon Sunday, ganito. Pagka mga ganong usapan, pwede tayong makijoin sapagkat ay makatutulong sa ating sarili. Pero kung makakapanghusga tayo sa ating kapwa, pwede na po tayong umexit. Wag na po nating entertain. Pero kung minsan nga po mga kapatid, sa kabila po ng aral ng banal na Espiritu, bakit hindi po tayo makaiwas? Aminin po natin sa ating sarili. Ako ba ay isa pa rin doon sa kasama nilang nag-uusap tungkol sa ating kapwa? Kung kasama kayo, dumulog kayo sa Ama. Hilingin nyo sa Ama na nawa ay baguhin na kayo ng lubusan upang yung araw-araw na pagpunta natin dito, makapagsusuli tayo ng maayos sa ating Panginoon. Masama ang manghusga, lalo na po't manghuhusga tayo na ang titingnan lang natin ay yung panlabas na kaanyuan ng tao. Sabi nga po sa Karunungang Pantao, do not judge a book by its cover, sapagkat hindi natin alam ang nilalaman ng libro. Ganon din po sa pagkatao, huwag nating husgahan ang isang tao ayon sa nakikita natin, sapagkat hindi natin batid ang laman ng kanyang puso at ng kanyang kaisipan. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth, sa magandang pinaliwanag mo sa ating mga kapatid. Amen po ba? Mayroon na po tayong announcement sa ating kapatid na Marie. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Isang announcement lang po para sa mga alagad, caps at tagasunod. Bukas po kasi may banding ang mga alagad at caps, alas 11:30 sa Bustos, Bulacan. Kila caps at tech po, alaganap na alas 11:30. Ang lahat po ng alagad at caps ay obligadong umaten po. Sa tagasunod po, 10 lang po ang slot po doon. Makipag-ugnayan po kay kapatid na Marcos, 10 tao po ang sa mga tagasunod. At saka po sa bawat chapter ng Valenzuela, 10, sa Tondo, 10, at saka po sa Mapanike. Kanya-kanya pong punta na lang po doon sa bahay ni kapatid na Tex sa Bustos, Bunga Minor po ba yun? Doon po alas 11:30 po. Kaya po lahat ng alagad, caps, 10 tagasunod, 10 sa bawat chapter, tig sa 10. Doon na lang po tayo magkita-kita na ganap na alas 11:30 para po sa banding. Amen po ba yun? Salamat po at isa po uling magandang umaga sa inyo lahat. Salamat po, kapatid. Mayroon lang po tayong paunlakan ng ating kapatid na nagdiriwang ng kanyang birthday, ang anak po ng ating minamahal na po kunsing. Natawagan ko po si Joy. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Magpapasalamat lang po ako sa Ama sa panibagong taon po na kaloob niya po sa akin. Sa magdamag po,
hindi po maganda yung pakiramdam ko. So, kahapon po, actually, nung isang araw pa po, sinabihan po ako ni Arlie na, Ate Joy, kumanta ka sa dambana sa birthday mo. Sabi ko, nahihiya ako, kinakabahan ako. So, nung kagabi nga po, masama po yung pakiramdam ko magdamag. Tapos, grabe po yung ubo tsaka sipon ko. So, alam ko po, test lang po yun ni Lord sa akin kung pupunta ako dito, kung magsasalita ako ngayon. Para po sa akin, nakakahiya po sa Ama na sa simpleng nararamdaman ko, sa dami ng blessings na binibigay niya, nakakahiya na hindi ako makapagpasalamat sa Kanya dito. Kanina po, nung nagising po ako, ang dami pong bumabati sa akin, nagme-message. And then, syempre po, bilang isang anak, parang gusto ko po na, syempre, ang sarap po na babatiin ka ng magulang mo. Tapos, nang pagtingin ko po ng Facebook, nakita ko po yung mga post po ni Apo. Wala po akong pagdaramdam o ano man na, dahil alam kong tumutugon lang po siya kung ano po yung pinag-aatas sa kanya. Hindi man niya po ako nabati agad, okay lang po. Pagkatapos po nung pagpa-post po niya na yon, pumunta po siya sa kwarto ko, nabutan niya po akong nakahiga. Salamat po sa Ama dahil hindi lang po ang katauhan bilang nanay ko ang bumati sa akin, kundi pati banal na spirito. Nagbigay po ng mensahe sa akin. So, talagang iba po siya pag siya yung kumilos, siya ang nagplano, mas higit sa gusto mo. Alam niya, batid niya kung ano yung laman ng puso mo. Kaya wala na po akong maihiling para sa araw na ito. Pagpaumanin niyo po, kakanta po ako. Para po sa inyo to, Ama. Tomorrow morning when you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we'll lose sight of love, hold my hand and have no fear. 'Cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind. I will listen and I will be here when the laughter turns to crying, through the winning, losing and trying, we'll be together. 'Cause I will be here. Tomorrow morning if you wake up and the future isn't clear, I will be here. As sure as seasons are made for change, a lifetime are made for years, I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror turns swirl. I will hold you and I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be here, 'cause I will be here. Thank you, Lord. Alam ko po lagi kasama. Happy birthday po, anak. Enjoy. Isa pa po, ang kapatid natin na lagad, si kapatid na Melinda, nagdiriwang din po ngayon yung kanyang karawan. Natawagan po ang kapatid na Melinda.
Nais ko lamang pong magandang umaga po sa tanghaling ito sa inyo mga kapatid naming taga-sunod at pasyente, sa mga kapatid kong alagad, sa IT team, sa choir, at sa mga Kuya Caps, lalong-lalo na po sa taong kanyang kanilagdan ang mahal na Apo Conching. Nais ko lamang pong magpasalamat sa Ama sa nakalipas na 1 taong gabay at patnubay niya na ako ay kanyang naisadsad, nahilagpos sa kanyang panawagan ay nakasunod sa bawat araw sa kabila ng aking mga pinagdaraanan, maging ng iba pang mga kapatid kong alagad. At muli nagpapasalamat ako sa Ama sa mga pagpapala at biyayang aking natanggap at matatanggap pa sa taong ito na patuloy niya buklurin ang buong kapatiran sa isang isip, sa isang espiritu, sa isang puso, sa 100 ng may kababaan ng loob, kalinisan ng puso at katauhan, at may pag-ibig at katotohanang pagsasabuhay ng kanyang mga banal na aral. Nawa ang Ama at paghahari niya ay sumahati nawa sa bawat araw na ang buhay ay pinahiram niya sa atin. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Happy birthday. Ang susunod ko pong tawagin ang ating kapatid na isa rin pong alagad, ang ating kapatid na si Gloria Binuya. Buhay ang Diyos. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Napakaganda po nung tema na narinig ko, yung pong tungkol sa paghusga. Alam niyo po, minsan, ako po ay umawit dito. Ngayon po, yung pong aking kapitbahay ay nandito, nung oras po na yon. Siyempre po, kami po nung aking kapitbahay na yon, hindi kami ganun masyado close. Kumbaga sa kapitbahay ko sila, nakikita ko sila, ilang bahay yung pagitan namin, makararating na ako sa kanila. Wala po siya dito ngayon eh. Wala nga siya rito. Maganda po sana siya yung magse-share nito eh. Pero ibahagi ko na rin po, kakulang po yan doon sa tema ngayong araw na ito na paghuhusga. Minsan po, tinawag po ako ng facilitator para maghandog po ng isang awit. Sapagkat siyempre po, yung pong image ko sa amin, unang-una yung pagiging suplada, hindi nang babate, mataas, etc., etc. Lahat po na yun kumbaga sa totoo naman po na ako sa dating buhay ay ganon. Siyempre po, lahat naman tayo, may pinagdadaan ng buhay natin. Kung ano tayo nung nakaraan natin, di po ba, hindi naman pwede natin sabihin, hindi, mabait na ako noon pa, hindi po Talaga yun po yung aking naturalesa. Hindi po ako talaga mabate, hindi ako kung saan-saan naglilibot. Ngayon po, nung habang ako po ay kumakanta, yun pong aking isang kaibigan, dalawa po sila, na nagkukwentuhan, nandito po sila. Pag uwi nila sa bahay, sabi niya, alam mo ba, habang kumakanta si Gloria, sabi po hinahanap ko, mas maganda sana kung nandito ka ngayon, kaso wala po alam mo ba, habang kumakanta si Gloria, ang kinakanta niya yung, ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di man makaya na makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Yan po yung inaawit ko. Ang sabi niya, alam mo ba, hindi ko rin ba magiti pangalan, habang kinakanta ni Gloria yung ang tanging alay ko, tumutulo ang luha ko, sabay akong nanalangin sa Panginoon. At ang sabi ko'y, Panginoon, patawarin mo po ako, hinusgahan ko po ang babaeng ito. Di po ba napakabuti ng Panginoon? Sapagkat katulad na lagi kong sinasabi, hindi ko maaaring sabihin sa inyong lahat na
napakabait ko na, napakabuti na, binago na ako ng Panginoon. Kundi pagtayo ko rito, ang sinasabi ko, lalo doon sa mga kapitbahay ko na, ang Diyos ang magpapakilala sa akin sa inyo. Kaya sa pamamagitan ng awit na iyon, na habang inaawit ko, nagpadama ang Espiritu Santo doon sa aking kapitbahay at mismo doon sa sandali na yun, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo po ako sapagkat hinusgahan ko ang babaeng ito. Ibig sabihin, sa sandaling iyon, meron siyang nakita sa akin, meron siyang naramdaman sa akin, na hindi man ako magsalita at hindi ko man sabihin na, hoy, alam mo ba kapitbahay, huwag mo akong husgahan kasi mabait naman ako, bumait na ako, hindi na ako nagmumura, hindi na ako etc. hindi na ako Hindi po ganon, kundi ang Panginoon ang kikilos. Ang Diyos Espiritu ang kikilos. Kaya nung sabihin po niya sa akin yon, sobra pong kagalakan ang aking naramdaman. Bagamat hindi ako ang marapat na magbahagi, kundi siya sa sandaling ito, subalit sabi ko, hinahanap ko, wala po siya. Kagalakan po ito sa aking puso. Patunay lamang na ang bawat isa sa atin ay hindi ligtas doon sa paghuhusga ng tao. Maging ako sa sariling ito, sa sandali kong ito, mahirap pong sabihin na hindi ako napaghusga. Hindi po. Lahat tayo nagagawa natin na maghusga sa ating kapwa. Hindi man natin sambitin sa isip na gawa natin eh. Kaya nga po, lagi ginagawa natin yung bago tayo mahiga, di po ba lagi tayo nananalangin? Nananalangin tayo, Ama, anuman ang nagawa kong hindi mabuti sa araw na ito, patawarin mo po ako. Lagi natin ginagawa yan. Subalit sabi nga, para mas mahigit nating maiwasan yung araw-araw na lang, tayo ng tawad, eto na naman. Di po ba mas mabuti ang iwasan natin yung paghusga? Katulad nung sinabi ni Madam, kung mabuti ang pag-uusapan nyo sa kakulang doon sa tao na yon, magtawag ka pa. Napakasarap po na ipamahagi at pag-usapan yung mabuting gawa ng kapwa-tao. Kung minsan naman po nangyayari, di po ba? Nag-uusap kayo, ito realidad dito. Realidad ng buhay natin, nag-uusap kayo. Subalit wala kayong intensyon. Wala kayong intensyon na sirain yung kapwa mo. Wala. Subalit nangyayari kung minsan, sa pag-uusap nyo, di po ba? Sa pag-uusap nyo, hindi nyo sinasadya, nangyayari nga eh. Nangyayari, hindi natin intensyon. Hindi natin intensyon na makasakit ng damdamin ng kapwa natin, subalit nagagawa. Kaya nga, hindi man tayo perpektong lahat, maari nating hanggat kaya nating iwasan. Iwasan. Yun po yun eh. Hindi ko sinasabing, ay ako, hindi ako naghuhusga. Ipokrita po ako. Sinungaling pa ako. Mayabang pa ako. Kundi lahat tayo, dahil bilang pagkatao natin, yun ang naturalesa natin sapagkat tayo'y may kahinaan. Kaya lang tayo nagkakaroon ng lakas dahil sa Espiritu Santong tinanggap natin sa ating katauhan. Napilit nating ipinakikipaglaban ang tinanggap natin sa puso natin na walang iba kundi ang ating Panginoon. Dahil batid natin na sa oras na tayo naghusga ng ating kapwa, nagkasala tayo. Sapagkat kung papaano tayo humusga ng kapwa natin, gayon din naman tayo huhusgahan. Minsan sabi ko po, Panginoon, meron akong kinausap. Sabihin na po natin, ako'y humingi ng kapatawaran sapagkat ako'y nagkasala. Sa oras na paghingi ko ng tawad, naramdaman ako nung tao na yon. Pinatawad ako sa pagkakasala ko. Ngayon, ganito naman. Paano naman kung may hihingi ng tawad sa akin? Nagkasala sa akin na di ko mapatawad. Nakakakonsyensya. Sapagkat kung papaano ka nagkasala at pinatawag ka nung tao na yon, yun din naman ang dapat gawin mo sa kapwa mo. Patawarin mo rin siya dahil paano ka patatawarin ng Panginoon kung hindi ka nagpatawad. Samantalang ikaw sa ginawa mo, pinatawad ka niya. Di po ba? Tapos kasama pa yung paghuhusga. Uhusgahan mo na naman kasi ganun yun. Napakabigat po. Sapagkat nakikita mo yung tao. Eto na naman ako. Napakarami ko po kasing karanasan. Totoo po yung sinabi ni Madam na maaari nating husgahan ang ating kapwa sa panlabas na kaanyuan. Kung papaano siya nagsasalita, maaari natin siyang husgahan. Subalit, kung paano yung gagawin ng Panginoon doon sa tao na yon, yun ang hindi natin mahusgahan. Di po ba? Hindi natin alam eh. Ano ba yung gagawin ng tao na yon? Kaya nga kung minsan, meron akong sabihin naman natin yung pong, nung isang araw pa ito na nakapagpapabigat ng aking kalooban. Bagamat isinusuko ko sa ating Panginoon, sabi ko, Panginoon, kayo na po ang bahala sa Kanya. Batid ko, ako man ay ginanito niya, ikaw naman ang gagawa ng lahat ng kaparaanan sa buhay ko.
ikaw ang kikilo sa buhay ko sapagkat ikaw ang nakababatid kung ano ang meron ako. Ano yung nasa puso ko na nasasaliksik mo. Sapagkat magkakasala ako oras na hinusgahan ko dahil doon sa nakikita kong gawa sa akin. Napakahirap sapagkat nakikita ko ang layo nung gawa ko doon sa ginagawa niya. Ako, nagagawa kong magpakababa at sumuko. Totoo po yan. Sapagkat hindi ako mananatili ng 7 taon sa dakong ito kung hindi ko ginawa yan. Pagsuko at pagpapakambaba. Pero doon sa tao na yun na nakitaan ko ng ganon, pilit kong idinudulog na lang sa Panginoon na, Panginoon, bakit ganon siya? Bakit ganon siya? Iniaalay ko na lang sa Diyos dahil sasakit ang kalooban ko Huhusgahan ko ng huhusgahan ako. Yun, napaka-ano nun. O di ano po nangyari? Di ako po ang talo. Ako ang natalo. Nadaig ako ng masamang espiritu na ibinulong sa akin na, sige, husgahan mo siya, husgahan mo siya. Napakadali po ang maghusga ng kapwa. Subalit paano naman yung parusa ng Diyos amang dakila na sa atin ipagkakaloob ng Panginoon. Napakadaling magsalita. Subalit, napakahirap magsabuhay ng salita ng Diyos. Yan po ang totoo. Maging kami na ginagamit sa pagpapahayag, pinaglalabanan namin yan. Dahil ang bawat naming kapahayagan, dapat mauna muna sa aming sarili makita yon. Paano ko ilalagay? Don't judge and you will not be judged. Ilalagay mo yun, pero wala naman akong ginawa, kundi husgahan-husgahan yung pasyente, husgahan-husgahan yung kapwa ko alagad. Nasaan po yung katotohanan sa sinasabi ko? Wala po. Nagsisinungaling lang ako. Ganyan kahirap ang responsibilidad ng mga ginagamit ng ating Panginoon. Napakatindi, mabigat na nakaatang sa balikat. Subalit kailangan namin lumaban, ipaglaban kung ano yung aming tinanggap. Kaya mga kapatid, kung paano po ako'y nagagalak doon sa aking kapitbahay na hindi ko nga masyado siyang kabatian dahil hindi nga po ako ganun ka-showy, pero nagalak ako sa kanya doon sa sinabi niya na habang ako'y umaawit, dumulog siya sa Panginoon at tumulo ang luha niya. Dahil, siyempre, hindi po natin alam kung ano yung nakita nga niya sa akin dahil maaring totoo naman. Dahil ako nga po ganun sa dati kong buhay. Yun naman po talaga, di po ba? Ang mahalaga, yung pag-amin mo sa sarili kung ano ka nga. Lagi akong umaamin sa Panginoon na ako ay mahina. Mahina. Ako ay marupok. Ako ay talusirang anak niya at hindi karapat-dapat. Subalit, nang dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ginagawa niyang ako'y maging marapat sa bawat araw. Bagamat isang mahinang nilalang, isang mahinang hinirang, pilit at pilit niyang ako'y pinagtitibay. Kaya po mga kapatid, nais ko pong alayan ng isang awit ang ating Panginoon at nais ko rin po na sa pamamagitan ng awit na ito, pakinggan nyo ano ba yung mensahe ng awit na ito na nais ipahatid ng Ama sa ating lahat. At syempre po, inahandog ko po sa ating po mga kapatid na nanonood sa internet. Hello to Wesley. Happy viewing. And to Miss Catherine Chicoli, kay Emily Miranda, kay Abby, sa anak ni Mother, sa kapatid nating mga nasa Japan, Tita Pat, Tita Au, si Donna na nasa London, kay Marcelo Cao, na kapatid ni kapatid na Mirna, sa inyo pong lahat. Kung mayroon man po akong hindi nababanggit, kayo na po ang bahala umunawa sa akin. Ang awitin ko pong ito ay buong puso kong inahandog sa inyo at higit sa lahat sa ating Panginoon. At sige po, inahandog ko po para sa inyo, sa Panginoon. Yahweh, alam kong ika'y naririto, lagi na tuwin na sa tabi ko, sa kapahamakan inililigtas ako, sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Puso ko'y iyong nasiyasat,
lahat ang aking mga panluluma at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan kahit sa bingit ng kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan ng iyong pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto, lagi na tuwin na sa tabi ko. Sa kapahamakan inililigtas ako, sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Pag-ibig mo'y santa takasan, sa rurok ng langit kailanman. Ikaw ang kaagapay, saan man ako maglakbay. Sa ningning man ng araw, bawat umaga ko ay ikaw. Yakap mo ako sa iyong bisig, kanlungan mo ang aking pag-ibig. Yahweh, alam kong ika'y naririto, lagi na tuwid na sa tabi ko. Sa kapahamakan inililigtas ako, sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Maraming salamat po. Salamat po kapatid na guro sa pagbahagi mo sa ating mga kapatid. Palakpakan po natin buhay na Diyos. Ang susunod ko pong tawagin ang ating kapatid na alagad na si kapatid na J.R. Cao. Isang magandang umaga po. Buhay po bang Diyos? Salamat po, Ama. Lahat po tayo, lahat ng tumayo, sinabi po, lahat ay ng husga. Yun po ang katotohanan. Kaya siguro hanapin po nating solusyon paano nating may iwasan. Sa kalooban ng Ama, sa dakong ito, tinuturuan tayo ng Panginoon sa bawat araw na tayo dumadako sa dakong ito. Kaya sa kalooban ng Ama, doon tayo matututo kung paano nga po ang Diyos na buhay sa katuhan ng mahal na Apo Kunching, ang lahat ituruturo niya sa atin, ang kababaan, ang pagtanggap sa banal na salita, kung paano dito tayo natututo. Kung paano umunawa ng ating kapwa, kung paano tayo tumanggap sa mga ibinabahagi ng mahal na Apo Kunching upang makamtan natin yung
kagalingan ng ating kaluluwa, maging ang ating karamdaman. Amen po ba? Doon pinakikita ng Panginoon paano tayo kikilala sa Kanya. Sapagkat hindi nga po natin nakikita, subalit nadadama natin ng Diyos sa dakong ito at pinatutunghay sa atin sa pamamagitan ng ating kapwa kung paano gumagaling. Yun ang dahil sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Kaya ang kabutihan ng Diyos sa tuwin na nasa dakong ito, mga kapatid, ano mga nakikita natin sa ating kapwa, kung malinis ang isipan natin, idulog natin sa Panginoon upang maiwasan natin yung panghusga. Sino mang tumatayo sa harapang ito, ilagay natin sa isipan natin na siya ginagamit at tinatawag lamang ng Panginoon. Ngayon, ang sabi ng Ama, kung totoo yung sinasambit mo at sinasabi mo, ipangalandakan mo. Subalit kung meron kang kasalanan sa kaisipan mo, Ama lamang ang dapat humusga. Amen po ba? Yun po ang katotohanan, wala po tayong karapatan bilang tao na humusga ng ating kapwa, kundi ang Diyos Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya ang masasabi ko lamang po para sa akin, makinig tayong mabuti. Papasukin natin ang banal na Espiritu sa ating katauhan upang maging malinis tayo sa pananaw ng Ama, upang maging mababa tayo sa ating kapwa at maiwasan natin yung panghusga sa ating kapwa. Nang sa ganon, sa paghahari ng banal na Espiritu, tunay na maibigay niya ang katotohanan nang tayo ay maging malinis sa harapan ng Ama. Sapagkat tayong lahat, sabi nga, makasalanan, subalit nandirito po ang Panginoon upang linisin tayo at matuto tayo sa kabutihan sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Salamat kapatid na JR sa binagi mo sa ating mga kapatid. Ang susunod ko pong tawagin na ating kapatid na Marie. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, panghuhusga. Sadya pong sa buhay pananampalataya na ang panghuhusga, sabi nga ng ating Panginoon, kung ayaw mong husgahan ka, huwag kang humusga sa kapwa mo. Amen po ba? Sa madalit salita, yung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ang masakit sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Amen po ba? Yun lang po ang reverse psychology yun. Kaya po, kung yun po sa tuwi na ang ating pananatilihin sa ating isip na kung ayaw mong mahusgahan, huwag kang humusga, hindi po tayo magkakasala. Amen po ba? Sapagkat lagi nating isasaalang-alang ang ating damdamin. Sapagkat higit lalo sa lahat, iba't iba tayo ng pandama. Iba't iba tayo ng ugali. Mayroong maramdamin, mayroong mapagpasensya, mayroong walang pasensya. Amen po ba? Subalit purihin natin ang ating Panginoon sapagkat dito sa dakong ito, hinuhubog tayong unti-unti upang magkaroon tayo ng pagpapasensya. Amen po ba? At doon sa pagpapasensya na yon, doon na pumapasok na hindi na tayo nakakapaghusga sa ating kapwa. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sadyang napakahirap nga po bilang tao na hindi pa tayo tumatanggap sa banal na Espiritu na yung panghuhusga minsan ay hindi maiwasan pag nasa sanlibutan ka. Amen po? Sapagkat may mga tao minsan na may nakita lang na nagdaan, na nabago sa paningin niya, yung tao na yon, may hinusga na, may naglaro na agad sa isip niya, bakit kaya nakamtan niya yon, saan kaya nanggaling ang pera niya at ipinambili nun. Meron na pong panghusga. Subalit sabi nga, kung tayo, bilang tayo tumanggap sa ating Panginoon, unti-unti po nawawalay panghuhusga na yon. Sapagkat sa tuwi-tuwi ng inaaral sa atin ng banal na Espiritu, nalalaman natin ang mabuti na hindi pala dapat tayong manghusga sapagkat kung tayo huhusgahan, masakit para sa atin. Amen po? Kaya po, salamat po sa ating Panginoon sapagkat dahil po sa kanyang kinalugdan ang ating Apo Kunching na araw-araw nagbibigay ng mensahe sa atin
at itinuturo ang marapat sa bawat isa sa atin na kung tatanggapin lang nga natin, maiiwasan natin ang manghusga sa ating kapwa. Sapagkat ang Diyos lamang ang may karapatang manghusga sa sino mang nilalang. Amen po? Sapagkat sabi nga, bilang tao wala pang matuwid. Subalit, maswerte tayong mga nandito sapagkat nakilala natin ang Panginoon. Sa pagkakakilala natin sa Panginoon, unti-unti nating naitutuwid ang ating mga mali sa buhay. At doon na nga po pumapasok na naiiwasan na nating humusga sa kapwa natin. Sapagkat ang turo nga po sa dakong ito ay kababaan ng loob, pangunawa, pag-ibig, pagpapasensya, at pagpapakumbaba. Doon po yung mga kategorya na yon ay pumapasok sa dakong ito na kung tatanggapin lang natin, may iwasan nating husgahan ang bawat kapwa natin. Bagkos, pag-ibig at pagmamahal ang idudulot natin sa bawat isa. Amen po ba? Sapagkat kung tunay tayong tumanggap sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na sa tuwin ay nagbibigay ng aral sa atin, hindi na po tayo makakapanghusga ng ating kapwa sapagkat batid natin na iyon ay masama pala. Amen po ba? Sa dati ko pong buhay, nung hindi ko pa po kilala ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching na ipinakilala sa atin o sa akin, hindi naman po ako mapanghusga sa kapwa ko sapagkat kung ano ako noon, ganun pa rin ako noon. Pero mas sigit kong nakilala ang Panginoon na yung mga mali ko ay dapat ko pang itama. Na pag may nakita akong isang tao na kakaiba sa dati kong nakita sa kanya, ang naglalaro sa isip ko ay, salamat po Panginoon sapagkat ang dating tao na to na nakilala ko nung araw na hindi mabuti ay naging mabuti na. Salamat po sa iyo. Baga sa ano po, hindi ko po siya nahuhusgahan. Nahuhusgahan ko siya sa mabubuting bagay. Amen po. Kaya po, yun po ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Nadako man po ako sa dakong ito sa pamagitan ng karamdaman. Subalit, hindi naman po ako masama sa dati kong buhay. Sapagkat nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat kahit mahirap kami, yung aral na ibinigay sa amin ng aming magulang na magkaroon ng takot sa Diyos, yun po ay naisabuhay namin. Subalit, wala nga pong perfecto. Amen po ba? Lahat nga po tayo may pagkakamali. Subalit, sabi nga, komo narito na tayo, magsumikap tayo at magsumakit na maitama ang ating mga mali sa pamamagitan ng araw-araw nating pakikinig sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kahit isa lang sa salita niya ang maisabuhay natin, malaking bagay na po yun sa atin. Amen po ba? Sapagkat kung araw-araw tayo nagpupunta dito, sa 6 na araw, may 6 na po tayong nabago, malaki po yun para nasa ating Panginoon. Amen po? Sapagkat hindi naman po nang hihingi ng kapalit ang ating Panginoon sa lahat ng ibinibigay niya sa atin, kundi ang nais lamang niya, maging mapagmahal tayo, mapangunawa. Sapagkat pag iyan ang nagkaroon tayo sa ating puso, may kontento na tayo sa ating buhay. Hindi na natin makikita ang pagkakamali ng bawat kapwa natin. Bagkos uunawain natin to at ipananalangin kung mayroon siyang pagkakamali. May iwasan na natin ang panghuhusga sapagkat pinaghaharian na tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya mga kapatid, tayong lahat dito, anuman ang naging daan upang makarating tayo sa dakong ito, dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat iyon pala ang magiging daan upang matuto tayong magmahal sa ating kapwa. Upang matuto tayong makilala ang landasing matuwid patungo sa ating Panginoon. At dito po, nagkaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan, at unang-una, yung pagmamahal sa kapwa na ang sabi nga, mahalin mo ang mahirap mahalin. Yun ay napakahirap na bagay na magagawa natin sa kapwa natin kung wala tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Lalo na kung sinaktan ka ng sobra-sobra. Subalit nga, kung kilala natin ang ating Panginoon, madali po palang maibibigay yon. Yung mahalin mo ang mahirap mahalin. Amen po ba? Sa halip na husgahan mo, hindi. Mahalin mo siya at idulog mo na isang araw magbabago rin siya. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, sa ating mga kapatid na nandito, iwasan na po natin ang bawat isa sa atin ay nagkakamali. Sabi nga, walang perpekto sapagkat tao lamang tayo. Subalit, dahil sa aral na ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu, na itutuwid yung mga mali natin, na yung panghuhusga sa atin ay unti-unti nang nawawala.
at naitutuwid na natin at hindi natin namamalayan, hindi na pala tayo marunong manghusga sapagkat may Diyos tayong kinakatakutan na pag nanghusga tayo, huhusgahan din tayo sa takda ng ating buhay. Amen po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at maraming pong salamat. Salamat po kapatid. May napulot na ba kayo? Meron na bang tumimos mga puso natin? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ang susunod ko pong tawagin ang ating kapatid na anak na si Berhel Bustamante. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nang marinig ko po ang tema na pinamagatang panghusga, kumabog po bigla ang aking dibdib. At dito po'y sinuri ko ang aking sarili. Gaano ba kadalas akong manghusga at manghamak ng aking kapwa? Gaano ba kadalas ko itong nagawa nang hindi ko pakilalang lubos ang Diyos na dakila? Sigurado po ako, bilyon, hindi na mabilang. Hindi lang po ako, kayo rin po. Nung hindi natin kilala ang Diyos pare-pareho, may makita ka lang sa kapwa mo, sigurado po ako, nahusgahan nyo na din ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At malay nyo po, yung mga nahusgahan natin ng mga panahong iyon, kasama rin pala natin sa mga oras na ito. Hindi ko po makakalimutan ang isang pahayag ng mahal na kapatid na Gloria na nakatanim sa aking isip. Pwede mong husgahan yung kapwa mo tao. Pwede mo sabihin, ay, ikaw, mahirap ka na lang. Ikaw, ganyan na lang yung buhay mo. Ikaw tao, makakahusga ka. Pero yung gagawin ng Diyos sa Kanya, walang makakahusga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede mo sabihin, ikaw, mahirap ka na lang habang panahon. Husga mo yun bilang tao. Pero kapag ang Diyos ang gumawa, di mo pwedeng husgahan pag pinaunlad niya yung tao na yon. Amen po ba? Kaya po, isa po ang nais ko pong bigyang punto sa oras na ito. Kung ano po ang pinaratang mo sa kapwa mo tao, kung ano po ang hinusga mo sa kapwa mo tao, huwag ka pong magtaka kung ikaw din ay hinuhusgahan nila. Sapagkat maliwanag po ang mensahe ng ating minamahal na Apo Conching, kung ano ang tinanim, siya ang aanihin. Kung anong pinanukat, siya rin ang sayo ay ipanunukat. Sabi nga po, kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Pinalakpakan niyo po ako, nawala po ako sa tono. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maliwanag ko rin pong napakinggan sa mensahe po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Kung tayo daw pong mga tao ay una nating titignan ang ating sariling kamalian, hindi po natin makukuhang husgahan ang kapwa natin nilalang. Amen po ba? Minsan daw po tinitignan natin yung muta ng ating kapwa. Yung sa atin pala, gatahila na ang nakakabit sa ating mata. Minsan po tinitignan natin yung uling ng ating kapwa. Subalit yung sa atin pala, putik na buo na. Abang nakaupo po ako, ito po'y maliwanag na pinabatid sa aking kaisipan ng Banal na Espiritu. Mapalad ang hinuhusgahan, ang ama ang sandigan. Kahabag-habag ang naguhusga sa kapwa nilalang sapagkat siya ang parurusahan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa dati ko pong buhay, hindi po tayo pwedeng magkaila sa ating Panginoon. Noon po, kapag nakakita po ako ng panguang ilong, sabi ko po, parang kamatis ang kanyang ilong. Noon po, aaminin ko po sa harap ng ating Panginoon at sa harap nyo, makinis po yung mukha ko nung mga panahong iyon. Kaya kapag nakakita po ako ng may tagyawat o ng may pikas, pilat sa kanyang mukha, sabi ko po,
kapangit naman ng mukha niya. Mga kapatid, kapag po pala tayo ay humusga, hindi mo mababatid kung anong magaganap sa iyo sa makalawa. Humuhusga po ako sa bagyang pilat o sa bagyang peklat ng mukha ng aking kapwa. Ito po ngayon ang inabot ng aking mukha. Hindi po ako mahihiya sapagat ang gusto ko pong bigyan ng diin at punto po sa inyo. Inahatulan mo yung kapwa mo ngayon. Di mo alam bukas, ikaw na pala ang magkakaganon. Kaya pinakamaganda po, wag na tayong humusga. Ang lahat ay iyalay natin sa Ama. Kung anong maganap sa bawat isa, isasadsad tayo niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Noon po, ang sabi ko po, kapag nakakakita ako ng mga estudyante na hindi nakapag-aral, nung ako po'y nasa high school pa lang, ang sabi ko po, ganyan na lang kaya yung buhay nila? Ala na kaya silang pangarap sa pamilya nila? Dumating din po sa punto na ako po ay di makapag-aral at nakapag-aral ng kolehiyo. Naramdaman ko po yung nararamdaman ng mga kapwa ko mag-aaral at kapwa ko estudyante. Mga kapatid, tandaan po nating lahat. Kapag tayo ay humuhusga sa hindi natin nakikita, tayo humuhusga sa tao, may hinuhusgahan po tayong higit sa hindi natin nakikita. Sapagat ang sabi po ng ating Panginoon, bawat isa po nating kapwa, kalarawan niya. Bawat isa po nating kapwa, nilikha niya. Bawat isa po nating kapwa ay kapatid natin at anak niya. Kaya kapag hinusgahan mo ang kapwa mo, hinusgahan mo po ang gumawa sa kanya. Wala pong pinagkaiba sa isang anak. Kapag po kayo may anak, maitim. Kaputi naman ang anak ko. Napakaputi naman ang anak ko. Pag may nagsabi pong, ot katuling na ng anak mo. Ba't kaitim nung anak mo? Ikaw na magulang, anong mararamdaman mo? Masakit. Dahil sa'yo yun eh. Anak mo yun. Misan po yung ilong ng anak mo, gakamatis, katangos naman ang ilong ng anak ko. Napaka-cute naman ng anak ko. Kahit alam mo po na hindi maganda, pilit mo pa rin pinupuri siya. Kaya kapag may humusgang, yung anak mo, busaral yung ilong. Yung anak mo, sarat yung ilong. Masakit sa iyo. Kung tayo pong tao ay nasasaktan sa mga pagmamay-ari natin na sa atin ay pinahiram, kapag po pala hinusgahan natin ang ating kapwa, mahigit pong nalulumbay at nasasaktan. Yaon ang gumawa at lumikha sa ating mga katauhan. Walang dilit iba, Diyos na makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ang iiwanan ko po sa inyong kapahayagan, sa dako pong ito, magsuri kayo. Sa dako pong ito, magnilay kayo. Subalit, paalala po, sa dakong ito, huwag po kayong manghusga at manghamak, sapagkat hindi nyo po alam kung sino ang inyong hinuhusgahan. Malay nyo po, kung sino yung iyong hinusgahan, siya pa pala ang makakatulong sa iyong buhay. Pag lumuwal po ang katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, huwag po kayong magkakamaling manghusga. Sapagkat kapag kayo po ay nanghusga, hindi po tao ang inyong pinaratangan, kundi masusuri nyo po yung kanyang lupang katawan. Subalit yung nasa loob ng kanyang katawan na tumutupad bawat araw at nagbibigay ng kahiwagaan, hindi po natin pwedeng husgahan. Amen po ba? At halimbawa po mga alagad na nagbebendisyon, wag din po tayong humusga. Bawal po ang humusga sapagkat hindi nyo po batid ang paggamit ng banal na espiritu sa katauhan ng bawat isa. Kaya sa dako pong ito, opo, malaya pong magsuri ang bawat isa. Ano ba ang nagaganap sa lugar na ito? Sino ba si Apo Conching na tinatawag sa lugar na ito? Ano ba ang kaukulang bumabalot sa lugar na ito? Magsuri po kayo. Subalit wag po kayong humusga, sapagkat ang inyong huhusgahan kung kayo huhusga ay hindi ang tao, kundi ang Diyos na totoo bilang Espiritu Santo na nagahari sa lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa atin pong lahat, mga minamahal na kapatid, lagi po nating tatandaan, ang Ama
ang tunay na kahatulan. Ang Diyos ang tamang timbangan. Hayaan mo na ikaw ay husgahan. Hayaan mo na ikaw ang paratangan. Ang mahalaga, hindi ikaw ang humuhusga. Sapagkat maliwanag pong sinabi, ang hinuhusgahan at nasa katotohanan, Ama ang magtatanghal. At ang naghuhusga na pawang kamalian, siya ang magbabagsak, lumalagapak, bali-bali ang pakpak. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, kapatid na Berhel, sa magandang binagi mo sa ating mga kapatid. Pakitapik nga yung katabi nyo, kapatid. Oh, huwag ka namang husga, ha? Sige, pakitapik nyo po, mga katabi nyo. Tapos yung tinapik nyo, magsalita rin. Ikaw rin, kapatid, huwag ka na rin manghusga, ha? Mula sa araw na ito, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen po ba? Kailangan po na may isabuhay natin yung mga binabahagi sa atin natin mga kapatid. At ang importante sa atin po lahat, meron tayong takot sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang lahat po nalilirip ng Diyos, wala pong malilihim sa atin. Amen po ba? Habang wala po ating minamahal na po konsing, tawagin ko pong mag-alay ng awiting ating kapatid na bunsong Anali. Muli po ay isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Panghuhusga, ano po? Wala po atang taong hindi nanguhusga. Amen po ba? Sa lahat po ng mga nagbahagi, tinurang po nila at sinambit kung ano po yung mga nagiging karaniwang nagaganap. Ano po? Sadya po ang tao ay makasalanan. Amen po ba? Ang tanging masasambit ko na lang po siguro ay humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon at gabay. Amen po ba? Kasi araw-araw nagkakasala tayo. Amen po ba yon? So ang gawin na lang po natin, ako po, ito po ang sa akin po, ano po, na kapag may pumapasok ng hindi marapat, Panginoon, agawin mo po ako sapagkat hindi po ito sa iyo. Amen po ba? Kaya po ito po ang awiting para sa inyo. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po sa lahat-lahat ng aking pagkukulang sa iyo. Sa gawain ko mapagkunwari, sa gawain ko mapanglait, sa gawain ko mapagkutiya, mapanghusga sa aking kapwa, sa gawain ko mapangapi, sa gawain ko di marapat. Panginoon, Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po. Panginoon, patawad po sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa iyo.
Kristo, patawad po. Kristo, patawad po. Kristo, patawad po sa lahat-lahat ng aking pagkukulang sa iyo. Sa gawain ko mapagpanira, sa gawain ko mapanglaki, sa gawain kong mapagkutiyan, mapanghusga sa aking kapwa, sa gawain kong mapanglaki, sa gawain kong makasarili. Panginoon, Panginoon, patawad po. Sa puso kong di marunong magpatawad, sa puso kong di marunong magmahal, sa puso kong wala nang isip, kundi pansariling kapakanan lamang. Sa puso kong di marunong umunawa, sa puso kong di marunong magbigay. Kristo, Kristo, patawad po. Maraming salamat po. Talaga pong likas na po sa atin yun. Amen po ba? Ayan man natin minsan magkasala, subalit ang isip natin ang gumagana. Amen po ba? Kapag nakita ng ating mga mata, pumapasok na dito. At pag hindi kinontrol, papasok dito sa puso. Amen po ba? Kaya sa tuwin na po, yun na lang po hilingin natin sa ating Panginoon, ang baguhin tayo. Amen po ba? Maraming salamat po. Salamat po, kapatid na bunso. Susunod po, mag-alay ang ating kapatid na sa bilang tabo kabiyak ng puso ko, pag hindi po siya nakapag-alay sa ating Panginoon, iba pong nararamdaman niya. Tawagin ko pong kabiyak ng puso ang kapatid na Mirna po. Salamat po sa Ama, purihin at dakilain ka. Buhay na buhay ang Diyos. Salamat po muli, Ama. At muli ay niloob mong maging bahagi ako ng gawain mo sa araw na ito. Muli po, Ama, manguna't maghari ka sa aking pagganap. Amen. Buhay po ang Diyos. Araw-araw naman po maganda yung tema. Ano po? Subalit, tila ito nga pong araw na ito ay napakamakabuluhan din po itong panghuhusgang ito. Bawat nagbahagi po, may aral na napulot. Sa huling bahagi ng kapatid na Berhel, sinambit po niya, hindi baling tayo ang mahusgahan, maiwasan natin ang humusga. Ano po? Sapagkat doon sa mga humuhusga, maaari nating maging maganda sa pandama na pinahintulutan tayong mahusgahan upang tingnan ng Ama kung nasaan na yung pagkilala natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya siguro po, ang marapat nating tupdin, wag na lang po nating intindihin, parang gawin nating pagtanggap, kapahintulutan para tayo higit na madalisay. Amen po ba? Kaya ano man ang sabihin nila, wag na po nating kayang intindihin at patuloy nating sambahin ng Diyos. Amen? Sa lahat po ng nagbahagi at pag-awit ng anak na bunso, nakapaloob po doon yung mga karumal-dumal na gawain, at sa pamamagitan ng awitin, nadama na po natin kung ano yung mapagsusumikapan pa nating baguhin. Amen? Kaya po, nais ko pong awitan ng ating Panginoon para po sa ating Panginoon, mula po sa ating lahat para sa ating Ama. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy ko sasambahin, dahil
minamahal kita. Di na magbabago ang pag-ibig ko, dahil nakilala na kita. Walang makakapigil sa aking damdamin upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi dahil mahal kita. Magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nagkaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay kang totoo. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong sasambahin. Dahil minamahal kita, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil nakilala na kita, walang makakapigil sa aking damdamin upang ikaw ay ibigin ko ng lubos. Sasambahin lagi dahil mahal kita. Magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nagaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay kang totoo. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay ka totoo. Alam niyo po mga kapatid, buhay na buhay po ang Diyos sapagkat katotohanan, handa kang magbata kahit ikaw ay husgahan. Magtibay ka lamang, huwag kang matigatig sa pahatid ng kalaban niya. Ito po yung isang hamon ng pagsubok sa akin doon sa pagsambit ko nung salitang yun. Ano po? Na di ako matitigatig. Hindi ako matitigatig sa kalooban ng Diyos. Sa kapangyarihan niya, iaasa ako. Sapagkat kung sa sarili ko lamang kagustuhan, matitigatig po ako. Amen po ba? Kaya po, napakabuti ng Panginoon sapagkat meron lang po akong kaprasong ibabahagi. Yung huhusga po sa kakayanan ng tao ay hindi marapat. Ngayon po sa taas may isang pagsubok po dun eh.
Ang batang anak na Miguel po ay hindi maunawaan kung ano yung pumasok sa tenga. Ano po? Hindi po namin maintindihan kung tumigas po bang tutuli o hayop. Ano po? Umakyat po si kapatid na Mami Betchico. Si anak na Ana, tiningnan niya, nanay, hindi ko pa po kaya to. Matigas po. Nung una, ang tingin namin, hayop. Umakyat po si Mami Betchico, sabi ko po, awang-awa po ako sa bata, iyak ng iyak. Sabi po ng anak na Grace, hindi pa kita pwedeng ibaba sa mahal na apo kasi nagdudumali siya at gagampan mamaya na. Ano po ba't dumaan sa puso ko? Sabi ko, Mami Betchico, bendisyonan nyo nga po iring tenga ng anak na Miguel at para mawala na yung sakit. Paano nyo huhusgahan ng kakayanan ng kahit sino? Amen po ba? Pagkatapos pong bendisyonan ng banal na espiritu na sa pamamagitan ng katawan, ayun po tulog na tulog ang bata at namayapa. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, wag na po tayong humusga. At hindi po ako humuhusgang, hindi ako aawit. Ito po, dalawa pa. Hello. Ito pong awit na ito, inandog po namin sa inyo lahat at magkaroon nawa ng pagnidilay sa bawat isa. Sa pakikinig ng awitin, nawa po isa puso natin sa ating isip at damdamin upang sa ganung kaparaanan, ang mga awit na iyan ay gamitin ng banal na espiritu upang siya ay magtuloy-tuloy at makadaloy sa inyong puso, sa inyong isip, sa inyong katauhan. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggap ang pagkukulang ko sa iyo, ang nais ko ay magbago. Panginoon, tulungan mo ako, aking Ama, tingin mo, at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, tingin mo, pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Panginoon, iduyan mo nang mawala ang lungkot ko. Isa pang pagkakataon, idadalangin ko sa iyo. Panginoon, buksan mo ang puso kong ito. Alam kong nakikita mo katotohanan sa buhay ko. Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, tingin mo, pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Aking Ama, tingin mo at yakapin mo
ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, tingin mo, pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Aking Ama, halungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, tingin mo, pagsusumamo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat na nagbahagi at nag-alay ng awitin. Lahat po ay tumayo na.